Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong gabing ito ay tungkol po sa JBF Gold International. Kasi tumaob na po sila nung Lunes at noong Lunes din ay na-issuean na nga sila ng advisory ng SEC. At na-issuean na nga rin ng advisory ng SEC yung Gold Deluxe. So tumakbo na nga yung nagpapakilalang CEO ng JBF Gold International na si Jinky B. Franco. So ito nga yung website nung JBF Gold International. So wala na, hindi na po ma-access ha. At yung Facebook page, pati nga yung Facebook account ng CEO ng JBF Gold International ay wala na, deactivated na. Kasi nga tumakbo na. 'Di ba sabi nga natin na yan nga ay isang scam at kapag naabot nga nila yung quota nila ay tatakbuhan kayo niyan. Pero maraming mga defender ang ayaw maniwala sa sinabi natin kasi nga nagla-live daw yung CEO at may payout pa. Pero alam naman natin yung payout na yan ay padama lang ha, pinapadama lang kayo. Sa umpisa lang yung payout pero kapag naabot na ng company yung quota nila, bigla na lamang po yung maglalaho. Katulad na nangyari dyan sa JBF Gold International, di ba? Nag-umpisa ay walang payout ha, dahil daw na-freeze yung bank account. Pero sa totoo, wini-withdraw na nila yung pera at naghahanda ng tumakbo. At nung ma-withdraw na siguro lahat ng pera na nandun sa bangko, ay tumakbo na sila. So mga kababayan, huwag kayo magpapadala dyan sa mga payout sa umpisa o yung mga pa-live nung CEO dahil binobola lamang kayo niyan. Maaari, mag-live nga yan ha, FB Live. Kadalasan naman nag-FB Live yan pero wala pong halaga yan dahil tatakbuhan pa rin kayo niyan sa huli. At noong Lunes din ay nag-issue nga na advisory ang SEC laban dyan sa JBF Gold Miner International at sa Gold Deluxe. So basahin natin yung nakapaloob sa SEC advisory. So based on reports and information gathered by the Commission, individuals or group of persons claiming to represent JBF Gold Miner International, formerly known as Gold Deluxe, are enticing the public through social media to invest in said entity. Alam naman natin, 'di ba, na yung JBF Gold Miner International at Gold Deluxe ay parehas lang talaga 'yan. 'Di ba? Kasi nung tumaob yung Gold Deluxe, pinangalanan na JBF Gold yung Facebook group ng Gold Deluxe. JBF Gold Miner International claims that they are the leading gold mining investment company dedicated to unlocking value of one of the world's most precious resources, gold. They further claim that with their strong commitment to responsible mining practices, innovative technologies, and strategic partnerships, they strive to create long-term value for investors and contribute to sustainable economic growth. Their Chief Executive Officer is Ms. Jinky Bautista Franco. At alam naman natin, yan po ay pambobola lang ng mga companies. Kasi nga, puro pambobola lang naman talaga yung mga companies. Puro kasinungalingan. At ayan nga, napatunayan niya ng mga sumali na Ponzi scam talaga yan, JBF Gold Miner International. Yung pangakong kitaan nga dyan sa JBF Gold International ay 10% daily profit daw sa loob ng 30 days. So, dyan pa lang po makikita nyo na too good to be true ang kanilang pangakong kitaan. Kasi ang pangakong kitaan nila ay triple your money sa loob lamang ng isang buwan or 30 days. So, more than double your money. So, dyan pa lang po, red flag na po yan na dapat wag kayo sasali sa mga ganyang mga investment schemes kasi yan po ay mga investment scams. In this regard, the public is made aware that an investment contract, which is a kind of security, exists when there is an investment or placement of money in a common enterprise with a reasonable expectation of profits to be derived from the efforts of others, which is prominent in the scheme of JBF Gold Miner International and Gold Deluxe. As such, the Securities Regulation Code or SRC requires that said offer and or sale of securities must be duly registered with the Commission and that the concerned entity and or its agents should have the appropriate registration and or license to sell such securities to the public. Further, the Financial Products and Services Consumer Protection Act also prohibits investment fraud, which is defined under the law as any form of deceptive solicitation of investments
from the public, which includes Ponzi schemes and such other schemes involving the promise or offer of profits or returns sourced from the investments or contributions made by the investors themselves and the offering or selling of investment schemes to the public without a license. Based on the Commission's database, JBF Gold Miner International and Gold Delac are not registered as a corporation or partnership and operates without the necessary license or authority to solicit, accept, or take investments or placements from the public, nor to issue investment contracts and other forms of securities defined under Section 3 of the Securities Regulation Code or SRC. In view thereof, the public is hereby advised not to invest or to stop investing in the investment scheme being offered by JBF Gold Miner International and Gold Delac and its representatives. Pero hindi naman na talaga mag-i-invest yung tao dyan kasi tumakbo na nga yung mga pasimuno ng scam na JBF Gold Miner International at ng scam na Gold Delac. Ito po ay babala para nga doon sa umaktong salesmen, brokers, dealers or agents, representatives, promoters, recruiters, uplines, influencers, endorsers, abettors, and enablers of JBF Gold Miner International and Gold Delac in soliciting or convincing people to invest in the investment scheme being offered by the said entity, including soliciting investments or recruiting investors through the internet, may be held criminally liable under Section 11 of RA number 11765 or the Financial Products and Services Consumer Protection Act or FCPA and Section 28 of the SRC, which are both penalized separately with a maximum fine of 5 million pesos or imprisonment of 21 years or both pursuant to Section 73 of the SRC. Kung meron po kayo impormasyon tungkol nga sa operasyon ng JBF Gold Miner International at ng Gold Delac, pati na rin sa mga representatives niyan, ay pwede nyo pong isend ang inyong report sa pamamagitan ng email, sa email po na EIPD. Ang kanila email po ay epd@sec.gov.ph. Ito pong advisory ay inilabas nga noong September 8, 2023. So ayan po mga kababayan, kumpirmadong tumaob na nga yang JBF Gold International. So talagang scam po yan. So para doon sa mga sumali, para mabawi po ninyo yung pera ninyo, dapat magsampa na po kayo ng kaso laban nga dyan sa pamunuan ng JBF Gold International. At sa susunod po, wag na po kayo sumali dyan sa mga Ponzi scams na yan. Maniwala na kayo na talagang yung sinasabi namin ay talagang totoo. Dahil ni-review namin yan at nakita namin kulang sila sa legalities. Wala po silang secondary license. At kapag ang isang kumpanya ay nanghihingi or nagsusolicit na investment sa publiko pero wala naman sila secondary license, dapat iwasan na po ninyo yun. Ang problema kasi doon sa mga members, maniniwala lang na talaga scam yung nasalihan nila kapag tinakbuhan na sila. At syempre kapag tinakbuhan na nga kayo, ay pahirapan na po yung paghahabol doon sa pinaghirapan yung pera. Kasi nga, magtatago na yung mga pasimuno, yung mga scammers. At syempre, ang tanging paraan nga para mabawi ninyo yung pera ninyo ay syempre dapat mag-file kayo ng kaso. Pero paano naman magpa-file ng kaso yung iba kung ang ininvest lang naman ay 500 or 1,000 or 5,000 pesos. Pero syempre kung ang ininvest nyo ay malaki, kung umabot na ng milyon, dapat po mag-file kayo ng kaso para nga mahabol ninyo yung mga scammer na nanloko sa inyo at para bigyan din sila ng leksyon para hindi na sila makapanloko pang muli. Kasi ang gagawin lang yan, magpapalamig lang yan tapos gagawa na naman ng panibagong company. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.